bahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkulob mong aming magampanan ang pagsasakasalukuyan ng pagkapakasakit ng aming pong mahal, upang kami pagindapati magkamit ng ibinungan nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lamang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan.
Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Jesucristo, masunuri kang kordero sa katubusan ng tao, hain sa krus ang buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ng sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad, hindi niya alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig nakalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, "Panginoon, sino po bang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsawang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Kung isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit ito sinabi sa kanya. Sapagkat si Judas ang nag-iingat na kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kay pinagpapalimos sa mga dukha. Na makakain na si Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon na mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang niyo ako makakasama, hahanapin niyo ako. Kung sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin. Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaikatlo mo akong itatatwa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa ating lahat.
Martes Santo. Sa mga pagbasa natin ay parang very odd ang mga characters. Pero dito, magandang pagtuunan ng pansin yung pananalita ng ating Panginoon matapos ang pag-uusap, matapos ipagsawsaw, matapos umalis si Judas Iscariote. Ngayon mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. Mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos. Sa unang pandinig, parang napakahirap unawain ng pananalita ng ating Panginoon. Kung iugnay po natin ang mga kaganapan nung sinabi niya ito. Ano mga kaganapan iyon? Yung una, si Judas Iscariote. Siya ay ipagkakanulo. Sinabi nga niya na isa sa kanila ang magkakanulo. Yan namang mga alagad, very curious na alam kung sino kaya sa kanila ang tinutukoy ng Panginoon. Kaya pasok naman si Juan, ang minamahal na alagad ng Panginoon, na tanong ng tanong sa kanya, sino ba yung tinutukoy mo? Sino ba sa amin ang gagawa niyan? Matapos si pagsawsaw, matapos ang huling hapunan, si Judas Iscariote ay umalis. Si Judas, si Juan, pangatlo, si Pedro. Tanong din siya ng tanong, saan ba siya pupunta? Kung saan siya pupunta si Jesus, hindi siya makasusunod kaagad, pero susunod din siya dito. Tapos bigla niya sinabi na kahit buhay ko ay iaalay ko sa iyo. Pero sinabi ito ni Pedro kay Jesus, ano naging tugon ng Panginoon? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, may katlo mo akong itatatwa. Yun yung kaganapan. Yun yung mga gaganap. May magkakanulo, may makulit, merong magtatatwa. Sa gitna ng ganitong senaryo, ipinahayag ni Jesus yung mga salitang mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. Time of glorification para sa ating Panginoon. Parang hirap isipin sa ganong sitwasyon, mapararangalan ng anak ng tao. Kung titignan lang dito ni Jesus, mahirap. Kasi ganun mangyayari sa kanya. May magtatatwa, may magkakadulo sa kanya, pero iba yung pananaw ng Panginoon. Tingnan niya ito na may pananampalataya. Tingnan niya na ito na may pagtitiwala sa Diyos. Kumbaga, lahat ng ito kinakailangang maganap, pero ito'y nasa plano ng Diyos. Pero ito ay nasa plano ng Diyos. Halimbawa po, kung titignan natin makaganapan sa Kalbaryo, kung titignan lamang na ito bilang isang pangyayari, napakarumal-dumal, napakadugo, napakasakit. Pero kung titignan natin ito sa mata ng pananampalataya, makikita natin na dito nahayag, totoong nahayag, ang karangalan ng anak ng Diyos. Mga kapatid, ano nais paiwatig sa atin ng tagpong ito
sa buhay ng ating Panginoon. Ganito po, madalas po, pag tayo nakaranas sa mga problema, pagsubok, maring sa ating sarili, maring sa mga mahal natin sa buhay, sa ating hanapbuhay, ang kagad-agad na pumapasok sa ating kaisipan ay yung tanong na, bakit? Bakit, Panginoon, nangyayari ito sa akin? Bakit, Panginoon, nangyayari ito sa aking pamilya? Yung kagadan tanong natin, bakit? Bakit nga ba nangyayari ang mga ito? Tumutulong naman ako, kabuti naman ako, pero bakit natang ito nangyayari? Pero alam nyo, ito yung hamon sa atin. Sa halip na magtanong ng bakit, ganito, ano ang purpose ng Diyos para sa mga bagay na ito? Ano ang dahilan ng Diyos para mangyari ang mga bagay na ito? Kasi pag tanong kagad na bakit, parang negative kagad. Pero pag tanong natin ay, anong dahilan? Anong purpose? Mas magiging malawak kung paano natin titignan ang isang sitwasyon sa ating buhay. Mas malawak nating makikita. Siguro, mas makikita natin paano kumikilos ang Diyos o paano tayo sasamahan ng Diyos o dili kaya anong biyaya ang ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin sa ganoong sitwasyon. Pagtanong na bakit, madalas walang sagot. Walang sagot. Pero kung anong dahilan, mas malawak nating titignan sa mata ng pananampalataya ang lahat ng kaganapan sa ating buhay. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Hindi lang niya tinignan ito bilang isang ordinaryong pangyayari, kundi tingnan niya ito bilang pagkakataon para maparangalan ang anak ng tao at sa pamamagitan nito'y maparangalan din ang Diyos. Mga kapatid, sa ating buhay, maraming mga karanasang mahirap ipaliwanag. Maraming karanasan na mahirap maipaliwanag. Kaya ang tanong natin ay, bakit? Pero sa isang taong kaya magtiwala sa Diyos, katulad ni Jesus, para sa isang taong may malalim na pananampalataya, tinitingnan natin ito bilang pagkakataon para makita pa rin kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Amen. Buong kababahang loob na dinulog natin ang ating mga kaibigan sa Panginoon habang lagi inaalaala ang paghihirap na Kanya tiniis para sa ating kaligtasan. Ating itutugon, Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan, naway hindi magkimkim ng hinanakit,
Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Ang mga makasalanan, naway hindi panghinaan ng loob, bagkus maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway pagkalooban ng lugar sa kaharian sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, sa iyong karunungan ay hinayaan mong magdusang iyong anak para sa amin. Sa pamamagitan ng Espiritu, higit mo kaming ilapit sa iyo upang maipahig namin ang taimtim ng pasasalamat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkulob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwan ng kanyang pagkapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ang papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya triyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwan naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyong, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pagkinabang, ay dumudulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan sa kahilingan naming ang piging mong bigay, ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang mali na buhay, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong tagtayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos.